So ayan mga kares, isang mapagpalang araw. So gagawa tayo ng kalandi uling gamit itong sirang rice cooker. So sa mga may rice cooker dyan na sira, kung gusto nyo matutong gumawa ng kalandi uling para pag naubusan tayo ng gasol, meron tayong magagamit. So napakadali lang ito. So panoorin nyo hanggang matapos tong video to. So may matututunan kayo. So kalandi uling gamit itong rice cooker mga kares. At kung gusto mo nang tumatagal na kalandi uling, so panoorin mo hanggang dulo o hanggang matapos tong video to mga kares. Maabot siya ng 5 taon. Yan. So, huwag na natin patagalin. Gawin na natin to.
So sa mga nagtatanong kung paano ang timplada nitong ating halo, so bibistahin natin. So sa isang timbang ginamit ko mga kalis, pwede na rin yung 6 na kilo o 7 kilo pwede. So hindi po pwede yung sobrang semento at sobrang tabang. Kung ano po yung halo ng nagpapalitada sa mga mason, ganun po yung halo ng aking kalan. So hindi po maganda yung sobrang semento. So kainaman po magtanong kayo sa mga mason o nagpapalitada. Kagaya rin po ng palitada yan mga kalis. Kung matabang, mahirap ipahid. So kung sobrang tapang naman, malagkit na ipahid mga kalis. So katamtaman lang. So ako sa isang kalan na ginagawa ko mga kalis, 6 o 7 mga kalis, depende po sa buhangin. Kung maganda yung buhangin, 7 kung pangit. Yan po yung ginagamit ko sa ganitong kalaking kalandi uling. So hindi naman po pwede yung 10. Yan, dahil masyadong matapang. Dahil pag na-expose yan sa init, so mabilis siyang magkakrak. So ito lang po yung prosesong ginagawa natin, kaya tumatagal yung ating kalan. So madali lang po siyang gawin. Para hindi naman po masayang yung ating mga sirang rice cooker at magamit pa. So malaking pakinabang po ito. Pag naubusan tayo ng gasol, meron tayong diuling na magagamit. So ayan, pag nanonood ka pa rin sa aking channel, paki-subscribe naman po. At pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang video. So na-miss natin gumawa ng kalan, kaya gumagawa tayo. So kung mapapanood nyo sa ibang video ko, mga contraction na yung mga binablog ko. Pero dito sa channel ko, ang pinaka maraming na-upload ko nung una, panay sa kalan mga kares. So ang expert talaga ni Kuya Ares nyo, kalan di semento. So balang araw, yung pangarap kong gumawa ng maraming kalan, gagawa tayo. Sa ngayon, nahihirapan kasi ako sa wala tayong pwesto mga kares. So ayan, panoorin nyo lang hanggang matapos tong video to mga kares. So matututo kayo. Yan. Ganyan ang ginagawa ko para maging matibay ang aking o tumatagal itong aking kalan. Pwede rin cyclone. Ang kadalasan ginagamit ko mga kares sa screen. Yung 1x1 ang butas. Kung may mas makapal, mas maganda. So hindi tayo gumagamit ng malalaking bakal, gawa ng ayon sa aking experience, mas mabilis mag-crack kung malalaki yung bakal niya. At kung saan yung crack, doon nagsimula yung bakal na nilagay natin. So mas maganda kung mga ganito lang na pampatibay ang lagay natin. So yung bakal ginagamit ko lang sa mga yan, dahil yan ang yung napupuntirya ng init. So mas malaki, mas matagal matunaw. So shout out sa mga nagtsatsaga sa video ko. Lalo na kay Ate Ninya, Marcel Ninya Basco. Salamat ate sa suporta sa channel ko. God bless.
at kay Sir Bing sa langsang ng Paris, France, kay Sir. So palagi siyang nanonood sa mga video ko. Shoutout sa iyo, Sir. Ingat po palagi dyan sa Paris, France.
Kung patuloy ka pa rin nanonood mga kares, paki-subscribe naman po, paki-like and share at pindutin na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. So, maabot na tayo ng 20,700 subscriber mga kares. At pakisuportahan na rin po yung aking page. Kuya Ares lang po. So ayan, hanggang dito na lang mga kares. Dito na po nagtatapos itong ating kalandi uling gamit itong rice cooker. Sana nagustuhan nyo. So ulitin ko mga kares, paki-subscribe, like, share, and pindutin na rin po yung notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang video. So yan, God bless sa lahat mga kares.